May prepare lang akong plywood dito at na-applyan ko na ng epoxy primer ito. Papatungan ko naman ito ngayon ng quick dry enamel white. Ginawa ko itong video na to dahil may in-upload akong reels tungkol sa proseso ko. At syempre, marami tayong batikang pintor na nagsi-comment dito. Tama rin naman talaga sila na mas okay ang epoxy primer white at lacquer primer compared sa QDE. At ganun din naman ang sinabi ko doon sa full video ko na mas okay kung meron tayong epoxy primer white. Pero ito lang ang materials na meron ako, kaya ito ang ginamit ko. Kasalanan ko din kasi dahil hindi ko na ipakita sa inyo nung naglagay ako ng top coat. Kaya ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ko papatungan ito ng sanding sealer. At ngayon na-apply ko na, hihintayin ko na lang itong matuyo. Pero kung nagmamadali ka, hindi ko masasuggest sa iyo ang gumamit ng QDE dahil matagal talaga itong matuyo. Mas mainam talaga ang mga lacquer type kung mabilisan. At ngayong tuyo na siya, pwede ko na siyang maliha. At magkahaspi na ako ng tinting color na kombinasyon ng Hansa Yellow at Burnt Umber na ni-reduce ko ng paint thinner. So yan, ikakalat-kalat ko lang yan at gagawa lang ako ng simpleng design para sa demonstration na to. Ngayong fully cured na siya, pwede ko na itong patungan ng lacquer sanding sealer. Ang technique dito ay manipis muna dapat ang pahid at isang pasada lang kung roller ang gagamitin nyo. At kung spray naman, manipis lang dapat ang una nyong buga dito. At ganun lang ang pag-roller ko at hihintayin ko na lang matuyo ang unang pinahid. So wala pang mga 5 minutes tuyo na agad siya. So makikita nyo sa angle na to na hindi naman nag-react yung ating base sa lacquer. And makikita nyo na hindi ko lahat nalagay niyan dahil dito sa bandang gitna ay halos wala pa. And ganun talaga yun, no? Kaya papasadahan ko naman ngayon itong bandang gitna. So ganun lang ulit, no? Manipis lang din and sa gitna lang natin pagugulungin ang roller. So yan, napasadahan ko na at hihintayin ko na lang ulit itong matuyo. So after it was dried, nakita nyo naman na walang bumula o umangat na pintura. Papatungan ko pa ulit ng isa bago ako magliha. At hihintayin ko na lang ulit itong matuyo. At ngayong tuyo na ulit siya, tignan natin ang resulta. Makita nyo hindi naman nasira ang haspe niya. Wala kayong makitang bumula o umangat na pintura. At ngayon ay pwede na akong magliha. 400 grit ang pinangliha ko dyan at makikita nyo na sanding sealer pa lang ay makintab na. Ngayon, pwede na itong applyan ng mga lacquer finishes na gusto ninyo. At kahit ilang pasada pa ang ginawa ko dyan, hindi nag-react ang pintura niya. Itong Davis Acrylic Glow Sheet na ginamit ko ay alkyd base. At itong tinting color na ginamit ko ay alkyd base din yan. Kaya kahit anong base pa ang gamitin mo, kailangan maging maingat ka para hindi masira ang haspe mo. Again, thanks for watching, keep safe and see you on the next one.